live ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. At araw ho ngayon ng Lunes. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming himpilan at sa Arangkada Balita, ang programang Arangkada Balita. At syempre, kahapon ay nagdiwang ho ng araw ng mga tatay, Father's Day. Happy Father's Day ho sa lahat ng dakilang ama na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga anak. Mabuhay ho kayo at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At syempre, ready na ba ang ating mga balita, ang ating headlines? Umarangkadang headlines. Ito, alamin na natin ang umarangkadang headlines. Ang numero 1, ito ang pinsala ho ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa agrikultura. Pumalo na sa 151 million pesos. Arangkada Balita. Ang PNP handang humarap sa Senado hinggil sa sinasabing kalabisan sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Arangkada Balita. Si Alice Go sasampahan na ng kasong kriminal. Arangkada Balita. Ang balita sa ibayong dagat, 2 ang patay sa pagbagsak ng World War II era plane sa USA. Arangkada Balita. Ang balitang pampalakasan, kauna-unahang Premier Volleyball League Draft, kasado na. Arangkada Balita. Balita sa mundo ng showbiz, si Zanjo Marudo at Ria Taide, soon to be parents na. Arangkada Balita. Viral sa social media at sa iba pang website, the best ang pagmamahal ng isang lola. Arangkada Balita. Muli, magandang umaga ho. Ang arangkada sa ngalan pa rin ni Judith Estrada Larino at Drew Nasino. Ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita. At sa detalye ho ng ating mga balita, pumalo na sa 151 million pesos ang naitalang pinsala ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa sektor ng agrikultura. Batay sa datos ng Department of Agriculture, apektado nito ang mahigit 2,300 magsasaka mula sa Negros Oriental at Occidental. Kaugnay nito ay aabot naman sa mahigit 1,100 taniman ang nawasak, habang mahigit 530 hektarya naman ang nabalot ng ashfall at lahar. Tiniyak naman ng DA na mabibigyan ng tulong ang mga apektadong magsasaka at mga mangingisda. Arangkada Balita. Bahagyang bumaba ang presyo ng bigas sa unang 2 linggo ng buwan. Batay ho sa monitoring ng Department of Agriculture, ang bantay presyo ay nakitaan ng pagbaba sa presyo ng imported premium rice mula dating 52 pesos na kada kilo noong huling linggo ng Mayo, ay bumaba ito sa 50 pesos per kilo ngayong kalagitnaan ng Hunyo. Kaugnay nito ay nagkaroon din ng pisong bawas presyo
sa imported regular milled rice na dating 49 pesos kada kilo, habang 2 piso naman ang ibinaba ng presyo ng local premium rice na dating 52 pesos kada kilo. Nabatid na ang tatlong nabanggit na uri ng bigas lamang ang nakitaan ng paggalaw ng presyo sa nakalipas na 2 linggo. Arangkada Balita! Handang harapin ng Philippine National Police ang investigasyon sa Senado hinggil sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, maganda rin itong pagkakataon upang ipaliwanag ang kanilang panig at patunayang walang mali sa naging operasyon. Nabatid na nagbanta kamakailan si Senator Robin Padilla na magkakasa ng investigasyon sa sinabing paglabag ng naturang pulisya sa karapatan niya na pantao ng religious leader matapos magsanib puwersa ang aabot sa 100 pulis at mga militar para arestuhin si Pastor Kibuloy. Arangkada Balita! At sa oras na alas 5:08, medyo nararamdaman natin ang malamig na panahon din ngayon. Minsan ang araw, minsan mainit, minsan malamig, umuulan. At yung iba, diyan nakakakuha ng sakit ang ubo at sipon. Alamin nga natin ang lagay ho ng panahon. Ang pangungunahan niya ni Pag-asa Weather Specialist, si Kaobet Badrina. Kaobet, magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Medyo maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo for this week, pero patuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat. At ito ang inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Palawan at Western Visayas. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mainit na panahon pa rin ang maaaring maranasan sa tanghali habang malaking chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. At dahil nga may southwest monsoon tayo, posible din yung mga thunderstorms sa madaling araw. Ngayon nga pong alas 4 ng umaga, alas 4 ng umaga ay naglabas ng thunderstorm advisory. Ilang bahagi ng Bataan, Laguna at Batangas at Quezon ay nakararanas ng mga pag-ulan ngayon, kasama din ang Nueva Ecija, habang makararanas ng mga isolated thunderstorms this morning ang ilang bahagi ng Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Kamaynilaan at Cavite. Ito ay naasahan natin in the next 1 to 2 hours. Pero pagdating ng tanghali, medyo maliit yung chance ng mga pag-ulan. Muli pong tataas yung posibilidad sa hapon hanggang sa gabi. Wala tayong nakataas sa gale warning, kaya po sa mga kababayan natin na maglalakbay sa araw na ito sa ating mga karagatan, iligtas naman po malaot ang mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Liban na lamang kapag may mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng karagatan. Obet? Yes po. Para lang sa kaalaman ng mga viewers natin, para na rin sa kahandaan nila, ano ba ang lalawigan o mga lalawigan na madalas na makararanas ngayon ng pag-ulan ngayong Hunyo dahil ilan din ang bagyo na papasok ngayong buwan? Pagdating po sa bagyo, isa hanggang 2 bagyo na-expect po natin, or at siguro isa, dahil nakalahati na po tayo ng buwan. Samantala, normally po, yung pinaka-nakakaranas sa mga thunderstorm, yung western section ng Luzon, ito po yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales, Kamaynilaan, ilang bahagi ng Calabarzon, at Mimaropa. Dahil po ito sa southwest monsoon o habagat. So, ito yung area na mas exposed sa mga posibilidad ng thunderstorms. Pero ang easterlies natin, nararanasan pa rin ba dito lalo sa Metro Manila? Sa Metro Manila po, southwest monsoon o habagat yung nararanasan po o nagdadala ng mga thunderstorm. Yung easterly zone natin, particular lang dito sa may silangang bahagi, kagaya ng Cagayan Valley, ng bahagi ng Aurora. Maaari pa rin ito magdala ng thunderstorms, pero mas ang dinadala nito ngayon ay mainit na panahon. Kamusta na ang lagay ng ngayon ng dam, ng mga dam natin, particular sa Angat Dam, lalo patuloy na rin na nakararanas ng pag-ulan sa ating bansa? Sa ngayon po, as of 8 a.m. kahapon, mamaya po kasing alas 8 ulit magkakaroon ng update. Ang lagay po ng ating dam ay sa ngayon po,
base po dito, nasa 177.3 meters. Bumaba po ito ng around 0.2 meters mula sa 177.5. Ibig sabihin, hindi pa rin ganun karami yung ulan na tinatanggap nito upang mapataas yung level. So hopefully po, in the coming weeks ay ina-expect naman natin ang mas maraming pag-ulan na maaaring magpataas ng ating level ng mga dam. Hindi naman sasampa sa critical level itong Angat Dam, Sir Obet. We hope na hindi po umabot po ito sa critical level, lalo na sa panahon tayo ng tag-ulan. Okay, maraming salamat si Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina sa pagbibigay ng oras at panahon sa aming himpilan. Salamat po. Okay, sa oras na alas 5:13, ayan magandang ulat yan para sa ating mga kababayan ang pag-uulat ng Pag-asa dahil mahalaga talaga araw-araw na malaman natin ang lagay ng panahon dahil tayo ay pumapasok sa eskwelahan, sa trabaho, kailangan manatili tayong ligtas. Hindi nababasa at nasisikatan ng actually maganda nga masikatan tayo ng araw pero kailangan alas 6 hanggang alas 8 hindi na pwedeng umabot pa ng alas 9 hanggang alas 10 dahil iba na ang epekto ng init ng araw At syempre, doblehin ang pag-iingat. Magdala tayo kung maaari ng panangga, ang payong, ang kapote at iba pang panangga laban sa biglaang pagbuhos ng ulan at matinding sikat ng araw. Samantala, tinalakay sa unang pulong ng liderato ng Kamara at Senado ang proposed 2025 national budget sa mga tinalakay sa unang pulong ng liderato ng Kamara at Senado. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magpapatuloy ang pagbibigay ng Kongreso ng pondo para sa tulong panghanap buhay at sa ating disadvantaged and displaced workers o yung tupad program sa susunod na taon. Sinabi rin ng lider ng Kamara na malaki ang posibilidad na magkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law at tinuturing ito bilang top priority. Noong Mayo 21 ay nang aprobahan ng Kamara sa huling pagbasa ang RTL kung saan ay kabilang sa resolusyon nito ang pagbabalik ng otoridad sa National Food Authority na pangasiwaan ang pagbebenta ng murang bigas sa panahon ng food security emergency. Arangkada Balita! Nakatakdang magsampa ng kaso ang Presidential Anti-Organized Crime Commission kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ngayong linggo. Ito ang kinumpirma ni PAO-CC spokesperson Winston John Casio kung saan ay kabilang din sa mga kakasuhan ang iba pang sangkot sa illegal na operasyon ng Pogo Hub na nakatayo sa likod ng Bamban Municipal Hall. Kaugnay nito ay sinabi ni spokesman Casio na magpupulong bukas ang mga miyembro ng Interagency Council. Bukas ba ito o ngayon? At Department of Justice, Office of the Solicitor General at ang Philippine National Police upang talakayin ang isasampang reklamo laban sa mga incorporator at may-ari ng John Yuan maging sa Pogo Hub sa Bamban. Binigyan diin ng tagapagsalita na mabigat at walang piyansa ang criminal charges na kanilang isasampa sa kontrobersyal na alkalde at sa lahat ng sangkot sa Bamban Pogo Hub. Arangkada Balita! Samantala, tinitingnan pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang posibilidad na nagpapalitan ng trabaho o trabahador ang mga Pogo Hub sa bansa. Ito'y ayon kay PAO-CC spokesman Winston John Casio, makaraang matuklasan ng operatiba ang ID ng mga trabahador ng Pogo sa Porac, Pampanga. Nauna na nga nahuli sa iba pang ni-raid na Pogo Hub sa ibang mga lugar. Ayon kay spokesman Casio, una na nilang napansin ang palitan ng mga empleyado ng Pogo sa Hongsheng o ang Pogo Hub na nagre-renta ng property o sa property mismo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go
Dahil na rin sa ilan sa mga trabahador na nahuli doon ay naaresto rin sa sinalakay na Hong Tai Pogo sa Las Piñas. Kasunod nito ay may nakita rin niya na ID sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Nauna nang nahuli sa Hongsheng at Zunyuan. Arangkada Balita! Mahigpit na binabantayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang halos 60 Philippine offshore gaming operators na may kanseladong lisensya. Sa kabila ng kanseladong internet gaming licenses na napag-alamang patuloy pa rin ang operasyon ng 58 Pogo Hub na siyang iniimbestigahan ng PAO-CC. Ayon kay PAO-CC spokesman Winston Casio, kailangan nilang tugunan ang atas ng Presidential Communications Office, lalo na't kabilang pa rin ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force dahil sa lumalaganap na money laundering sa bansa. Kabilang sa surveillance ng PAO-CC ang mga Pogo Hub sa Pampanga, Cavite, Laguna, Palawan at sa Cebu. Nanawagan naman ang PAO-CC sa mga local government units na makipagtulungan sa monitoring dahil halos 50 operatives lamang ang nagbabantay. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:18, dako muna natin ang ulat sa labas ng himpilan. SK Federation President ng Cordon Isabela nakaburol na matapos ito'y masangkot sa aksidente. Ang detalyeng ating alamin mula kay Ronald Idol Domingo dyan sa Ilocos Norte. Idol. Pinaglalamayan na ngayon ang mga labi ni Sangguniang Kabataang President Benjamin Tolentino sa Isabela. Matatandaan na sangkot sa aksidente ang sinakyan nitong van sa Skyway na sakop ng Pasay City na naging sanhi ang kanyang pagkasawi at ng driver nito. Sa investigasyon, lumalabas na sumalpok ang van sa sementong poste at pader. Sa lala ng insidente at lakas ng pagkakasalpok, naputulan umano ng ulo ang driver na si Eddie Trinidad na sanhi ng agarang pagkamatay nito. Samantala, nagtamo naman ng sugat sina Vice Mayor Abigail Sable at 3 nitong staff na kasalukuyan na nagpapagaling pa sa hospital. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat. Pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat Ronald Idol Domingo. Ay, kailangan mag-ingat ho tayo dahil minsan kapag basa ang ulan at hindi. Basa ang kalsada dahil sa pag-ulan, Madalas ho nagkakaroon ng aksidente, Iwasan ho ang pagmamadali. Kahit nagmamadali ka, kailangan safe pa rin ang ating biyahe, Doblehin ho ang pag-iingat lalo kapag umuulan, Minsan yung ibang lalawigan, ibang lugar ay nagkakaroon ng zero visibility dahil sa kapal ng mga hamog sa kalsada, sa daan, na mag-ingat ho tayo, particular yung mga bumibiyahe, mga tsuper, yung mga motorista natin at iba pang mga nagbabakasyon sa iba't ibang lugar, lalo nagkaroon ng long weekend, Samantala, ito, dako muna natin ang ulat sa Calabarzon. Ang 16 na bahay tinupok ho ng apoy sa Calamba City, Laguna. Ang detalye ang ating alamin mula kay Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Arman. 16 na kabahayan ang tinupok na apoy sa mahigit isang oras na sunog na naganap sa Barangay Lingga, Calamba City, Laguna kahapon. Ayon sa mga opisyal ng Calamba City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula ang apoy dakong 3 ng hapon. Nahirapan naman ang mga fire trucks na makapasok kung saan nangyari ang sunog dahil sa sikip ng daan at kitid ng mga eskinita. Gawa sa light material sa mga nasunog na bahay na naging dahilan para mabilis na kumalat ang apoy. Inaalam pa ng Bureau of Fire and Protection kung saan nagsimula ang sunog at halaga ng natupok na ari-arian. Agad naman nagtungo sa lugar ng nasunugan si Mayor Ras Rizal at nagabot ng kakulang tulong sa mga apektadong pamilya. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila, may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, lose-lose situation. Ganito inilarawan ni Senator Sherwin Gatchalian ang epekto ng operasyon ng Pogo sa Pilipinas at China. Kaugnay nito ay naniniwala si Senator Gatchalian na malaki ang maitutulong ng panawagan ng Chinese Embassy upang makumbinsi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng iban ang Pogo sa Pilipinas. Aminado ang senador na unang beses pa lamang niyang nakita na gumamit ng salitang apela ang embahada. Nangangahulugan lamang anya ito na lubusan ng naapektuhan ng Pogo ang kanilang lipunan. Yung statement nila parang nagmamakaawa na sa ating bansa. Maapila na. Appeal, di ba? Ang ginamit ng word. Actually, first time ko nabasa ito sa Chinese Embassy na gumamit na word na appeal. So, ang ibig sabihin, nagmamakaawa na sila na tigilin na natin yung Pogo. At itong Pogo kasi, sa pagitan sa dalawang bansa, matatawag ito lose-lose situation eh. Una, yung Tayan, kita namin to sa aming pagdinig, 90% ng negosyo ng Pogo galing sa China. Dahil ang laki na pinsala na ginagawa nito sa China. Dahil nga, ultimo, mga bata, estudyante doon, nakakapag-online game, nakakapunta sila sa online casino, nakakapunta sila sa mga online games, nakakapagtaya sila. Maraming mga bata doon, maraming mga estudyante doon ay nalululong dito sa mga online games at nauubos yung pera. Marami rin mga pamilya na naapektuhan nito mga online casino. So sa kanila, nakakasira ito sa kanilang lipunan. Kaugnay nito ay naniniwala si Senator Gatchalian na bagaman mayroong girian ang Pilipinas at China sa isyu ng teritoryo, nagkakasundo naman ito sa isang mithiin na maging mapayapa, tahimik at maayos ang dalawang bansa. Tingin ko naman pagdating sa moralidad at kaayusan ng dalawang bansa, pareho tayo dyan. Gusto rin natin makita na maayos yung kanilang bansa. Gusto rin natin makita na tahimik at mapayapa yung kanilang bansa. At ganoon rin, no? Gusto rin nila makita na payapa at tahimik yung ating bansa. Ganoon naman ang mga bansa. Meron tayong hindi pagkakaintindihan, no? Meron tayong conflict sa West Philippine Sea. Pero pagdating sa kaayusan sa pagitan ng dalawang bansa, tingin ko ayan ay pareho nating mithiin. Ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! At magbabalik ko ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang paalala. Ang oras, 5:25 ng magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na 5:32, nagbabalik ang Arangkada Balita. At sa ngalan pa rin ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino, ako po ang inyong lingkod, Jolly Mendez. Arangkada Balita! Samantala sa iba pa nating mga balita, pinasinayaan ng ALC Group of Company ang grand opening o ang bagong Isuzu GenCars branch na matatagpuan sa 85 Maharlika Highway sa San Pablo City, Laguna. Ito'y kasabay ng ika-23 anibersaryo ng GenCars San Pablo na pinangunahan ni ALC Chairman Boss D. Edgar A. Cabangon at Isuzu GenCars San Pablo General Manager Evangeline Garcia. Sinuportahan at dinaluhan ito ng mga guests of honor na sina Isuzu Philippines Corporation President Tetsuya Fujita, San Pablo City Mayor Vicente Amante, at Barangay San Ignacio Chairman Crisanto Almare. Kasama din dyan ang representative ni Laguna Governor Ramil Hernandez na si Romel Palacol. Sinimula ng anak ni Chairman Cabangon ang welcome remarks na sina Operations Executive Janina Eunice Cabangon, habang dumating din sa naturang event ang Operation Executive ng Eternal Group at anak din ni Boss Edgar A. Cabangon na si Danica Nicole Cabangon. Maging si AC Cabangon, nandoon din ang GenCars President Lerma O. Naknak at ang Executive Vice President ng Aliw Broadcasting Corporation na si Attorney Macnil Rante. Nagbigay naman ng mensahe si Boss Edgar, maging ang kanyang anak na si Janina, para sa mga dumalo at nakiisa sa naturang event. Samantala, nagkaroon din ng opening prayer sa grand opening ng Isuzu GenCars San Pablo na pinangunahan ni na Father Zaldi Urhena at Father Diwane Cacao na sinundan ng blessing
dealer tour at ribbon cutting. Ang Isuzu GenCars San Pablo ang pangatlo sa 7 branch ng GenCars na mayroong 10,000 square meters o 10,000 square meters. Katumbas yan ng 1 hektaryang lupain na binubuo ng pasilidad, kabilang na ang sales launch, new vehicle releasing, parts and accessories. Kasama din ang customer launch, service reception, parking lot, kids playing room. Ay, maganda to para naman yan sa mga anak ng mga kliyente. Para dahil marami kasing dyan no. Maraming mga nababagot na mga bata no. At syempre bukod pa dito ay magbibigay din ng libreng test drive para naman sa kliyente ng Isuzu GenCars San Pablo. Ito ang isa sa pinakamalaking showroom ng Isuzu GenCars sa buong Pilipinas na mayroong 60 staff at kumpiyansa si GM Garcia na magpapatuloy ang suporta at pagtangkilik ng publiko sa Isuzu GenCars kasabay ng pangako nito ng maayos, komportable at magandang serbisyo para sa mga kliyente. Ginawa ang expansion dahil na rin sa dami ng tumatangkilik at sumusuporta sa Isuzu GenCars na idinisenyo yan ni Architect Rafael Texon na inaasahang isa sa magpapaangat ng ekonomiya ng San Pablo at ng buong lalawigan ng Laguna. Arangkada Balita! Samantala, sa oras na alas 5:36, dako muna natin ang ulat sa ating IZ Patrol. Ang cholera, dengue at leptospirosis, ayan ang isang sakit ngayong taulan na usong sakit ngayong tag-ulan ayon ho yan sa Department of Health. At ating alamin mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Pinag-aanda ni DOH Secretary Ted Herbosa ang publiko sa pagkalat ng dengue, cholera at leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Herbosa, inaasahang tataas ang mga kaso ng dengue at ipinayong takpang maigi yung mga container ng tubig upang hindi pangitlugan ng lamok. Kumakalat din niya sa tag-ulan ang waterborne diseases tulad ng cholera at leptospirosis dahil sa kontaminasyon ng tubig gaya sa mga balon. Sinabi ni Herbosa na dapat ding 25 metro ang layo ng mga kubeta mula sa pinagkukunan ng tubig upang maiwasan ang fecal contamination. Ito yung Patrol number 5. Ay pang comparison kilometro ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maraming salamat Patrol 5, Aya Yupanco. Samantala dako naman natin ang ating Ronda Patrol. Ang pagkahulog at pagkamatay ng isang housemaid mula sa ikalimang palapag na bahay ng isang negosyante sa Lucena City mahigpit hong iniimbestigahan. Ang detalye natin alamin mula kay Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Arman. Mahigpit na paimbestigahan ang tanggapan ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, ang pagkahulog at pagkamatay ng isang kasambahay mula sa ikalimang palapag ng bahay ng isang kilalang negosyante sa Lucena City, Quezon kahapon. Base sa report ng Lucena City Police, ang biktima na itinago sa pangalang Edith, 36 anyos, at residente ng Sitio Abukado, Barangay Muntimparan, Tagkawayan, Quezon, ay nahulog mula sa itaas ng bahay ng kanyang amo sa Lucena City na nagmamay-ari ng isang malaking hardware store. Ayon sa investigasyon, ang biktima ay matagal na umanong gustong umalis sa kanyang pinagtatrabahoan, subalit hindi ito pinapayagan ng kanyang amo. Kahapon, ayon sa pulisya, nagtangka umanong tumakas si Edith at nagdaan ito sa itaas ng bahay, kung kaya't nahulog at tuloy itong namatay. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa pilang may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Samantala, ang iba pa nating mga balita,
Nagtipon-tipon ho ang mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipagdiwang ang Idil Adha o ang Feast of Sacrifice. Aabot sa mahigit 10,000 mga Muslim ang nagtugo sa Manila Golden Mosque sa Quiapo. Ayon kay Halal Jamil Grand Imam, ang nasabing mosque ay dalangin nila ang kapayapaan, pagkakaisa at paggalang anuman ang rehiyon at pananampalataya. At kaugnay nito ay dumagsa rin ang libu-libong Muslim sa Quirino Grandstand, sa Quezon City Memorial Circle at sa Rojas Avenue sa Davao City. Ito yung panggunitain din ang isa sa importanteng okasyon sa kanilang rehiyon o relihiyon. Linawin ko lamang relihiyon. At samantala ay suspindido naman ngayong araw ang expanded number coding scheme sa Metro Manila kasunod ng holiday declaration ng Idil Adha. Arangkada Balita! Samantala, asahan na ang pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ito ang inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco kasunod ng direktiba ng ERC o Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang pagbabayad sa kuryenteng binili ng distribution facilities sa WESM. Kaugnay nito ay tiniyak ng Meralco na kanilang palalawigin ang due date sa singil ng kuryente upang bigyan ng mas mahabang panahon ang mga consumer na mabayaran ang kanilang electric bill. Una nang inanunsyo ng Power Distribution Facility na magkakaroon ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ngunit naglabas ng utos ang ERC na hatiin sa loob ng 4 na buwan o simula ngayong Hunyo hanggang sa buwan ng Setyembre ang bill ng kuryente. Dahil dito ay sa halip na magkaroon ng 64 centavos per kilowatt hour na dagdag singil, ay ipatutupad ng Meralco ang 1 pesos 96 centavos per kilowatt hour na bawas singil sa kuryente. Katumbas ito ng 392 pesos na tapyas singil sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa kada buwan. Arangkada Balita! Samantala, nilinaw ng ERC o Energy Regulatory Commission na ang dagdag singil sa kuryente ngayong Hunyo ay bunga ng mataas na konsumo noong buwan ng Abril hanggang buwan ng Mayo. Gayun din ng mas mahal na panggatong o yung fuel na ginagamit ng mga planta na sumasalo sa mga pumalyang power plant kamakailan. Sa panayam ho ng DWIZ, sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Mona Lisa de Malanta na bagaman pinayagan ng ahensya ang hirit ng Meralco na pag-utay-utayin sa pagbabayad ng kuryenteng binili ng distribution utilities sa WESM, tuloy pa rin ang pagpuputol ng kuryente kapag hindi ito nabayaran. Kaugnay nito ay umaasa si Attorney de Malanta na magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan tuwing hapon upang makapag-imbak ng sapat ng tubig ang mga hydro plant at makabalik sa normal na operasyon. Ito pong bayarin pong ito yung nagmula po nung summer months po natin. Kung maalala po natin, Abril, Mayo, talaga pong antindi po ng init. So tumaas po yung konsumo po natin. So ito naman po ay kuryente pong nagamit natin. Hindi naman po ito babayaran natin pero wala tayong nakuhang kapalit. Nagamit po natin itong kuryente na to. Yun nga lang po, mas mataas kasi po unang-una, mas mataas nga po yung konsumo natin. Maghapon ng electric fan, maghapon yung mga may aircon, so malakas yung konsumo. Pangalawa po, madami pong mga planta na bumagsak nung summer months, sila po yung kadalasan mas mura po yung presyo. So, ang sumalo po, yung mga maliliit na planta na mas mahal naman po yung panggatong para po makagawa silang kuryente. Samantala, tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng ERC sa mahigit 20 pumalyang planta at inaasahang ilalabas ang kabuuang report. Gayon din ang ipapataw na penalty sa mga susunod na linggo. Responsibilidad din po namin sa Energy Regulatory Commission na itong mga plantang bumagsak, pagpaliwanagin sila bakit kayo bumagsak kung kailan kayo pinakakailangan. So meron po kaming investigasyon na mahigit 20 na planta po ang kasama dito sa investigasyon namin. Mga pinasagot na po namin sila. Ngayon po, ine-evaluate na lang namin yung mga sagot nila. So hopefully po, in the next few weeks, mailabas po namin yung report, yung kanilang paliwanag kung bakit sila bumagsak. Kung may kailangang ipataw na penalty sa kanila, ipapataw po natin yung penalty.
Ang tinig ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Magbabalik ko ang Arangkada Balita makaliwas lamang ang ilang paalala. Ang oras, alas 5:45 ng magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:53, nagbabalik ang Arangkada Balita. Ako pa rin ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita! At aarangkada na rin bukas ang panibagong big time oil price hike. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 1 peso at 60 centavos hanggang 1 peso at 80 centavos ang itataas na presyo ng kada litro ng diesel, habang 70 hanggang 70 sentimo naman ang dagdag singil sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, posible namang pumalo sa 1 peso at 60 centavos hanggang 1 peso at 90 centavos ang itataas sa kada litro ng kerosina. Aliwanag ng Department of Energy, ang dagdag presyo ay batayan sa pagtataya ng Energy Information Administration at Organization of Petroleum Exporting Countries. Natataas ang demand ng langis sa international market at ang pinababang pag-export ng Saudi sa China at mga potensyal na pagbili ng reserba ng US. At karaniwang din nag-a-adjust ang presyo ng mga kumpanya ng langis tuwing Lunes, habang ipinatutupad naman ito kinabukasan. Arangkada Balita! Dako muna natin ang ulat. Ang COMELEC ibinasura ang aplikasyon ng 120 party list na nais makalahok sa 2025 midterm election. Ating alamin, ihahatid yan ni Patrol 5, Aya Yupangko. Tinanggihan ng Commission on Elections sa COMELEC ang 120 aplikasyon ng mga party list para makalahok sa 2025 midterm elections. Sa desisyon ng COMELEC and Bank, hindi nito pinagbigyan ang kahilingan ng mga naturang party list na mapasama sa mga nais lumahok sa halalan. Ayon sa COMELEC, hindi naipaliwanag ng mga aplikante na sila ay kumakatawan sa mga marginalized sector. Samantala, nasa 80 pang mga party list ang kasalukuyang dinidinig ng COMELEC ang kanilang mga aplikasyon para makalahok sa 2025 midterm elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tatapusin nila ang pagdinig sa mga aplikasyon ng mga ito bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng buwan ng Oktubre. Mamadaliin din nila ito upang agad malaman ng mga party list kung sila ba ay pwedeng makasali sa halalan. Ito si Patrol number 5. Ay upang ko para sa Pilmato ng Lakas, DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala ang pag-activate ng 1505 Community Defense Center ay malaking tulong upang maihanda ang reserve at civilian forces sa Dinagat Island. Ang detaling hatid ni Patrol 17 Jopel Pelenyo. Pinangunahan ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang activation o pagbubukas ng 1505th Community Defense Center o ang 1505th CDC na nasa ilalim ng pangasiwa ng 15th Regional Community Defense Group o 15 RCDG ng Reserve Command ng Philippine Army o RCPA. Isinagawa ang activation ceremony ng 1505th CDC sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Operation Center sa Barangay Santa Cruz, San Jose, Dinagat Islands. Alinsunod ito sa misyon ng Philippine Army na masanay at mahasa ang tropa sa pag-handle ng dynamic security landscape. Magbibigay suporta ang newly activated na 1505th CDC sa 15th RCDG pagdating sa managing, capacitating at pag-uorganisa ng reserve forces at civilian volunteers sa bahagi ng Dinagat Islands at Canaga Region na pamumunuan ni Major Ferdinand Mopala. Ito si Patrol 17 Chopel
Pelenyo. Para sa impilang may totong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa iba pa nating mga balita, kumpiyansa si Senator Sherwin Gatchalian na maayos na tututukan ni Senator Nancy Binay ang pagpapatayo ng bagong Senate building sa Taguig. Ito ay sa kabila ng issue sa konstruksyon ng bagong gusali, partikular sa lumulobong gastos nito. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, sinabi ni Senator Gatchalian na siya mismo ay saksi sa maraming beses nang nagpatawag ng tulong sa Senado si Senator Binay upang magkaroon na rin ng consultation hinggil sa bagong Senate building. Nabatid na suportado ng Senador ang mungkahi ni Senator Binay na magkaroon ng pag-uusap ang luma at mga bagong liderato upang maplansya ang nasabing issue. Mahirap monitor ng construction. Mag-construct ka na nga ng isang bahay, hirap na. Building pa, no? Dahil dami mong ginagawa. Meron kang Senate work, may legislative work ka, tapos naka-assign pa siya yung building. Napakahirap talaga. Pero kahit na mahirap, ako personally, nakita ko tinutukan niya talaga ito at nag-ubos siya ng maraming oras at pagod para masigurado na itong building ay maging maayos. In fact, yung regular inspection, open invitation yan sa mga senador. Kung gusto nyo pumunta doon, i-inspect, meron kayong komento, meron kayong issue, may problema, open siya lagi na makinig at ayusin yung mga problema. Yan ho ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, pinunahon ng ilang netizen ang ginanap na 70th birthday party ni Caloocan 1st District Representative Oscar Oca Malapitan na ginanap sa isang mamahaling Soler Resort ng Grand Ballroom noong nakaraan. Napasana all ang ilang netizens sa nasabing aktibidad dahil na rin sa tila hindi alintana ang hirap ng bansa. Pahayag ng isang nakasaksi sa birthday party ni Congressman Malapitan, sa damian niya ng problema sa bansa, hirap ng buhay na lalo na sa pagbili ng bigas, sanay na mahagi na lamang daw ito ng ayuda sa kanyang nasasakupan. Nabatid na naging panauhin ang ilang mga opisyal o mga matataas na opisyal gaya ni na Senator Amy Marcos, kasama din dyan si Senator JB Ercito at iba pang mga mambabatas. Samantala marami ding pumuna o marami din kahit may mga pumupuna ay pinagtanggol din ng ibang netizen si Congressman Malapitan dahil karapatan naman daw nito na paggastos sa kanyang birthday party at pera naman umano ng kanyang pamilya ang ginamit dito. Matatandaan din na dawit ang pangalan ng mambabata sa Priority Development Assistance Fund noong 2013 para sa naturang pondo nito na aabot sa 8 milyong piso kung saan ay noong 2015 ay sinampahan ito ng criminal case ng Office of the Ombudsman kasama ang ilang opisyal ng DSWD. 2016 ang naging alkalde naman ang mambabatas na naharap naman sa kasong plunder at graft complaint dahil sa overpriced na birthday gift packs para sa mga senior citizen na aabot sa 49 million pesos pero na-dismiss ito kinalaunan. Arangkada Balita! Ay, nakita ko din dyan na umattend ang ilang mga media personality at mga showbiz personality. Happy birthday ho kay Oca Malapitan dyan sa Caloocan. At syempre, ito, alamin ho, wala na tayong oras. Susunod ho ang programang Usapang Tol kasama si Senator Francis Tolentino at si Miss Cecil Villarosa. Muli ang Arangkada Balita sa ngalan ho ni Mr. Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Ako po ang inyong lingkod, Jolly Mendez. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita.
Aarangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.